Hello there, Sagittarius sign. Welcome to your first monthly reading. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of June. Love reading, Sagittarius. Okay, Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Okay, cross-watchers, pwedeng kayo to. At hindi sila Sagittarius. Okay, hindi pa ako ready. Anyway, Sagittarius, kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placement. Sun, your moon, your rising, your Venus. Okay? I will not going to pick anything hanggang hindi ako ready. Hanggat sa hindi ako nagtatanong. So, let's start. Sagittarius, cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Sagittarius, I will going to do a past, present, future. Titignan ko muna kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo. Titignan din natin mamaya kung ano, bakit yun yung gusto, ito yung gusto niya sabihin sa'yo. So, okay, let's start. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Oh, Sag. Masakit ang makita kang may iba na. So, nasaktan siya siguro nung pinagpalit mo na siya. So, let's see. What happened in the past? What happened in the past? Ano nangyari in the past? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Please do check your placement, okay? Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus. Pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Or pwedeng mag-continue yung reading ninyo papunta doon sa placement signs ninyo. So, what happened in the past? Sa past pa lang, I can see na meron ng like this person parang ginawa kanyang tanga dito. So, might be may option na sa past pa lang pagpipilian. Di niya alam kung sino yung pipiliin niya. So, dito sa past, feeling ko naghiwalay na kayo in the past pa lang. Nag-end yung cycle ninyo dahil sa meron nga siyang relationship. Could be bumalik siya sa ex niya. Yun yung feeling ko dito. Bumalik siya sa ex niya kaya naghiwalay kayong dalawa. Hindi kayo naging masaya kasi nagbalikan sila dalawa ng ex niya. Kaya umalis ka or umalis siya sa sitwasyon na to. Basta naghiwalay kayong dalawa sa past. See, Death card. Nasira kayo dahil sa nalaman mo na meron na sila ulit dalawa ng ex niya. So, I can see Gemini, Virgo, ayang Libra, Gemini, Aquarius. Okay, Gemini. Most Gemini talaga. Aquarius, air signs. Anyway, Sagittarius, let's see. What is happening ngayong present situation? So, what is happening ngayong present situation? Oh, okay. Kaya pala. So, at this present situation, Sagittarius, you are already happy. So, happy ka na kung nasaan ka ngayon.
parang na dun sa point na you already felt the new beginning here. Napagod ka din kasi sa kakahintay kung kailan siya babalik. You know, pinaglaban mo din yung relasyon ninyo. Naghintay ka din, lumaban ka, nagtiis ka. Pero the thing here is, he or she betrays you. So, lalong nagkaroon ng conflict, lalong nagkaroon ng kaguluhan. Hanggang sa na-realize mo, nagkaroon sa'yo ng spiritual awakening that I need to move on. I need to focus on my life. So, dumating talaga sa point na na-confuse ka pa, however, minahal mo kasi to eh. So, hanggang sa nagiwalay na kayong dalawa. Hanggang sa may dumating sa buhay mo. This person came into your life, changed your life. Talaga. Nagkaroon ng happiness sa'yo, nakaramdam ka ng new beginning sa buhay mo. Yeah. Kaya sinabi niya siguro dito na masakit makita kang may iba na. Dahil nung nakita niya siguro to, dito siya talaga na nagsisi na binitawan ka. So parang na-miss ka niya, naisip ka niya, at nagsisi siya na binitawan ka. And this time, adun na siya tuloy sa point na he or she wanted you back into his life. Then, the thing here is, may hadlang paano siya babalik sa'yo. So, hindi din madali sa kanya. Itong nakahanap ka ng somebody new, hindi to madali na nahanap mo siya. Kasi nahihirapan ka din mag-move on from this person. So, ano ba yung fear mo dito? Ano yung fear mo? Sagittarius. What is your fear? Sagittarius, I can see Leo sign here. Okay, Aries. Natakot ka na baka balikan ka niya. Or natakot ka na baka nagpaparamdam siya sa'yo. Nung time na nakita ka niya, nasaktan siya siguro, nagreklamo siya, or nasabi niya sa'yo na nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo. And your fear here dahil sa meron ka ng bago, masaya ka na sa bago mo, is baka babalik siya, it will going to make you feel confused. So, yun yung fear mo. Nauna ko yung fear sa hope. But let's see the hope here. What is your hope? So, what is your hope? Dalawa. Oy, apat. Can I accept this? So, parang hope mo dito is just a justice. You want a justice about what happened. And you just really wanted an ending na talaga. Like, the ending. Because you already wanted to have your new beginning here. You wanted just to heal. Yun yung hope mo. Na sana maghilom na talaga ko totally sa taong ito. Para kung babalik man siya, kung sakaling magpaparamdam siya ulit or nagpaparamdaman siya ngayon, tapos kung sakaling babalik talaga siya, is hindi ko na mararamdaman yun. Hindi ko na mararamdaman yung pain. Hindi ko na mararamdaman yung excitement, or hindi ko na mararamdaman yung, alam mo yung parang gusto kong bumalik din. Kasi you really want to heal. Ito yung gusto mo. Kasi naku-confuse ka dito eh. But all you really want is your justice about what happened. Hindi ka nakatulog sa gabi dito. Sa mga nangyayari ngayon. Pero yun yung gusto mo. Yun yung hope mo na makapag-decide ka if ever na magsabi siya sa'yo na magkabalikan na kayo ulit or anything like that. Hoping ka na may lakas ka na loob na magsabi na enough is enough, hindi na kita babalikan dahil healed na ako. So, kasi a bit of confused ka pa, hindi ka nakakatulog sa gabi, siguro nagparamdam to siya sa'yo. Okay, so tignan natin, masakit ang makita kang may iba na. Bakit niya nasabi to sa'yo?
So, bakit niya nasabi to sa'yo? Masakit ang makita kang may iba na. Kasi mahal ka pa din niya talaga. Hindi siya na-bother talaga siya nung nakita niyang mag-iba ka na. Parang na-stress siya. Kumbaga, nag-isip siya talaga. So, parang he wants you back. He want a changes. He or she, okay? He or she want you back. Parang this person want a changes with you again. Parang parang ano siya po, na-bother siya balik nung nakita ka niya na may iba. Nasaktan siya kasi mahal niya, naramdaman niya yung mahal ka pa din niya. Parang gusto niyang balikan ka. Parang gusto niya mag-offer sa'yo na new beginning. Na-miss ka niya, naisip ka niya, pero naipit siya sa sitwasyon kasi meron niya siya iba nakipagbalikan siya sa ex niya, 'di ba? So meron na siya. So dito din siya naipit sa sitwasyon. Bakit nararamdaman ko pa din to? Bumalik na ako sa ex ko. Bakit naramdaman ko to sa kanya? Bakit ganito na lang ako nasaktan nung nakita ko may iba na siya? Kasi during those time na kayo pa, sobrang naramdaman nyo yung pagmamahalan sa isa't isa. The thing here is, siguro may humadlang. Siguro hindi man ikaw yung bumalik talaga doon. Siguro napilitan kang bumalik doon dahil sa, siguro ng gulo. Nag-away kayo ng gulo or anything. Kaya yun yung decision mo na bumalik na lang siya. Ayusin niya na lang yun sa kanila. But the thing here, pinagsisihan niya talaga to. Pinagsisihan niya to lalo na during those times na hindi na kayo nag-usap pa. So, let's see what will going to happen in the future or in this month of June. Ano yung pwedeng mangyari? So, I can see water signs here, okay? Might be dealing also with Sagittarius. Scorpio, Libra. So, ano yung crosswatchers, pwedeng kayo to, okay? So, ano yung future nito? Four of Wands. So, in the near future, feeling ko, tuluyan na talagang hindi mo siya kinausap pa. There is a tendency, this person will going to try to talk to you. Okay? For a wish will be fulfilled. Kakausapin ka niya. Pero, if this person here, kasi parang meron siyang willing to fight you again, to fight for your relationship again, for your love again, para sa nararamdaman niya, para sa'yo. But the thing here is, this is the guidance for you. Kung tatanggapin mo siya ulit, kung magkakabalikan kayo ulit, there is a tendency na pwedeng maipit ka lang sa sitwasyon kasi hindi atras yung binalikan niya before. Nandyan pa din siya. So, there is a tendency na pwedeng magkakaroon pa din kayo ng on and off connection, lalo lang gugulo. So, di ba meron ka ng somebody new? Masaya ka na ngayon. So, wag mo nang pahirapan yung sarili mo na to come back to this person para magkabalikan kayo dahil sa meron pa din kayong feeling of, sorry about that, feeling of pagmamahalan. So, yun. Kinat ko kasi maingay. So,
wala din mangyayari sa relationship ninyo, if ever. So, nandun ka na sa point na happy ka na with you're someone new. You already felt the new beginning, happiness with this person. Though sabihin natin na, nung bumalik to, nagparamdam to, may nararamdaman ka pa sa kanya, as well as siya, siguro ano man yung mga conversation ninyong dalawa. But at kailangan mong buksan yung mga mata mo, na hindi pwede. Because meron at merong hahadlang sa relationship ninyo. Or kung sakaling sa pagbabalikan ninyo. Kasi there's a tendency na babalik to siya eh. So, parang wala ding mangyayari at the end of the time. Kung sakali man. So, focus kung nasaan ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon. If hindi mo man to mahal, parang nagbigay lang siya sa'yo ng happiness. Nagbigay lang siya sa'yo ng pag-asa. Then, make your decision not to choose this past, but make your decision to choose yourself. Kasi baka yun na din yung time na you need to be with yourself. You need to focus on yourself, to prioritize yourself this time. Hindi mo kailangan ng anybody in your life, anybody para lang ma-save ka. You yourself alone, you can be saved. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.